In this video, um, i-explore naman natin kung ano yung pwede natin gawin sa text element. So if naalala nyo that in the previous video, merong tatlong basic uh, page elements yung ginamit natin or pinakita natin or nilagay natin sa isang page. At ang una dun is yung text element. So yun yung pagpraktisan natin or i-modify natin or tingnan natin kung ano ba yung mga pwedeng gawin natin doon sa isang text element. So balik tayo sa basic dahil first few videos pa to, hindi pa kayo sanay. So pag after nyo mag-login, kapag nakapasok, kung una nyo makikita is itong window na to. Dito maraming products dito kasi ito yung products ng Mintware. Now, ito yung binili mo. Yung may green, yun yung product na binili mo. So, yung may green na lock, yan yung green, yung binili mong page and drag and drop na page builder. So, click mo yan, left click. Isang click lang, pwede na. Then, magbubukas siya ng another window. Na pero itong window na to is naka-stack. Ibig sabihin, ma-access mo sila lahat sa isang nakakumpulan lang sila. Yan. Later on, may advantage kasi yung tinatanggal natin sila. Ganito. Merong advantage rin yan. Pero, for now, stuck muna natin sila. So, by default, stuck yung nangyayari. So, pag click natin, lumabas yung window na to. So, dito, balik tayo. Gaya ng previous na para masanay kayo. Ito yung diretso kayo dito. Kasi dito yung mag-create tayo ng funnel or mag-edit tayo ng mga nagawa na nating mga pages or website or static website. Makikita mo, ang account na to may dalawang funnel or sabihin na lang natin funnel kasi funnel creator kasi talaga to siya eh. So, ito yung naalala ko dati, ito yung nasa previous video natin. So, ito yung i-click ko. So, kung titingnan nyo, kung i-move nyo yung cursor nyo, lalabas yung mga name ng mga icon na to. So ito yung mga function niya. Kapag i-click mo to, ibig sabihin i-edit natin yung particular funnel na to. So edit steps kasi yung tawag sa mga pages. For now, sa account na to, dahil isa lang naman yung page ng account na to. So yung makikita mo, isang step lang, home page lang. Ang pangalan is home page, tapos may a little description siya dito sa baba na ito ay sales funnel. So, kung explore mo, meron ditong make it down sell. For now, hindi mo pa ito maintindihan. Wala pa itong, hindi pa natin ito ma-apply kasi isang page pa lang naman meron tayo. Later, pag meron na tayong multiple pages, then tsaka natin yun, tsaka natin ito explain ng mabuti. So, import shared page. Later, discuss natin yan. Share page, clone, tapos page setting. So, kung hindi mo alam ano yung link, URL ng page na ginagawa mo, click mo lang to page setting. Yan. Pagka-click mo yan, ito yung lalabas na URL niya. So, previously, pinangalanan natin business 1, which is yung, again, remember na subdomain to siya ng main domain na zcart.com. Tapos ito yung subfolders niya. So kapag yung i-click mo to or i-copy paste mo to sa browser, lalabas na yung nasa loob ng page na yan o yung ginawa mo. So tandaan, from dito nag-click tayo ng Xfunnels na tool, lumabas yung window ng Xfunnels na product or software. So, after natin nag-click ng link, lalabas siya into another page. Pero naka-stuck pa rin sila. So, makikita mo, nandito na yung ginawa natin previously. So, balik tayo dito. Tandaan, ito yung way para malaman mo ano ba yung link ng page ko. So, mahaba ba talaga? Kailangan ko ba talaga memorize yung mahaba na to? Kapag yung page mo is yung unang page mo, hindi mo na yan kailangan i-memorize pati yung funnel, yung subfolders niya. Kailangan mo lang i-memorize yung business1.zcart.com kasi ibig sabihin yan, kapag i-access mo yung business1.zcart.com,
huhugutin niya yung pinakaunang page sa sequence mo. And in this case, isa lang yung page natin. Kaya ito talaga yung lalabas na page. So kapag buksan natin, mag-window tayo, tatype ko business1 1.zcart.com. Pag i-enter ko yan, lalabas na yung page natin. So, pwede gamitin ko yung mahaba, which is ito. Pwede rin ito. So, balik tayo dito. I-close ko muna itong isang window na to. Tapos, iiwan natin itong page na to. Yung page ng mismong ine-edit nating step sa funnel natin. So again, para ma-edit natin yung particular page, click natin tong drop down dito. So minsan meron kang makikita dito na edit nakalagay. Hindi siya ganito yung look. Napansin ko, hindi ko pa ma-debug ano yung bakit siya nangyayari. Pero minsan kapag nag-drop ka, i-click mo yung drop down dito para i-edit yung page, may lalabas dito, hindi ganito yung makikita mo. Instead, may makikita ang blue, kulay ganito, tapos nakalagay edit. So, kapag ganun yung nakita mo, okay lang yun, click mo lang yung edit. Kapag ganito naman, ito yung edit page. So, preview, ibig sabihin, preview, kapag i-click mo to, makikita mo agad, diretso sa page na yan. Yan. So, preview lang yan, ibig sabihin, hindi, iba kasi yung link dito preview lang kasi yan So, pwedeng diretso ka doon kung alam mo naman yung page ng URL, ito na yun, URL ng page, pwede diretso ka dito, hindi ka na mag-preview. Pero pag hindi mo alam, ito yung i-click mo. Tapos, para lang ma-view hindi mo makikita dito yung tamang URL. Gaya ng sabi ko, dito mo makikita sa page setting yung tamang URL or naka-live na URL. Ito is preview lang. So, dito tayo sa edit page. Click natin, left click lang. Again, magbubukas siya ng another window. Ang window na to ay ito na yung editor, page editor. So makikita mo, basic lang natin para masanay kayo. Kung i-click ko yung part na to, may lalabas na parang itong kulay light blue na linya na to na medyo makapal. Ibig sabihin, yung pages na to, yung isang page ay, by default, yung isang page ay nahahati sa tatlong parts na tinatawag na blocks yun sila. So, ito yung, sabihin natin, yung header block, yung body na block kasi ito siya division lang yan siya ng isang page. So, division, dinivide lang siya kasi later on may advantage kasi yan. Parang may advantage siya na dinivide to may division dito. May advantage yung may division. So, later, papakita ko yan. For now, ito, ang basic lang, header, block, body block, and then footer block. Pero, not necessary talaga na ito. Dapat header yung information dito, body, ito yung footer. Actually, pwede mo nga yan i-delete Pag i-click ko to, i-click ko yung block, each time na mag-click ako ng block, lalabas yung yung parameters dito or yung pwede mong gawin sa isang block. So, pwede natin to i-delete. Kapag i-click natin yung bottom na block, lalabas yung anong tawag nito? Lalabas na yung parameters niya. Then, delete block. Delete lang natin para makita nyo. Yun, umakli na. So, i-delete muna natin itong video element kasi dito muna tayo focus sa text element. And image element, delete rin natin. I-click mo lang. Kapag mag-delete ka, click. Tapos, sa keyboard mo, press delete. Or del. So, ito, i-drag natin to. I-click mo lang. I-hold mo yung left click para mahila mo. Move mo siya kahit saan. Kapag mag-double click ka naman, it means, i-edit mo yung laman ng text, anong tawag nito, text element na boundary na to. So, ano bang magagawa natin? So, kapag nag-click ka ng isang text element, lalabas tong yung mabiblink-blink dyan na vertical line.
Yan. Ibig sabihin, nasa loob ka na ng text element. Kung mapapansin mo, lalabas dito sa gilid yung options niya. Now, marami kang pwede explore dito. Una dyan ay, sabihin natin yung rotate. So, bale ito, kapag nilagay ko to 90, it means degrees. 0. Yan. So, yan yung rotation niya. Ito naman, flip. Ibig sabihin, baliktarin niya. Flip vertical. Flip horizontal pala. Ito yung flip na horizontal. Tapos, ito naman yung flip na vertical. So, ibig sabihin, yung flipping ay nangyayari sa left to right. At dito naman sa baba, ito naman yung object in center. Kung i-select mo yung, example, nandito yan. Click mo yan, click mo yung object in center, automatic isi-center niya. Okay, then, click natin itong drop down dito ng font settings. Marami rin dito. So, dito sinasabi niya may font family. So, bago yan, ito yung default niya na font type. So, kapag gusto mo palitan yung font ng isang text element, so, click ka lang dito, tapos Control A. Control A para select all. Now, kapag na-select na or na-highlight nyo na yung buong text, o if yung lahat ng text ang gusto mo palitan ng font, pwede yan. Pwede rin portion lang. Example dito. Pwede natin yan. Ay, hindi ko sure. Tingnan na lang natin. Kapag na-select mo na, may blue na lalabas, click mo yung drop down, pipili ka, then click. Okay. Damay-damay pala. Ibig sabihin, lahat ng, kapag ito kasi isang element to eh. Isang element kasi itong ginawa natin eh. So, pwede ako gumawa ng another element. Paragraph kasi yan. Tapos, hila dito. So, ano yung nasa boundary ng isang text element, yun lang rin, dun mag-a-apply yung font edit mo na ginawa. So, papalitan natin na yung ibang font yan. Arvo. Or, ito. So, nasa sayo yan. Ano ba yung font type na magsusut sa ginagawa mong page? Next is yung balik natin sa delete ko na ito. Hilahin natin to. Tapos, again, click mo yun. Left click para lumabas yung mga option niya. Tapos, nakikita mo, baka maguluhan ka dito. Sometimes, kapag bago ka palang gumamit ng tool na to, maguluhan ka, hanapin mo lang yung drop down, click mo para mag-shrink. So, ang nangyari, nag-shrink na yung ano ba tawag nila? Hindi ko alam anong tamang term eh. Pero proceed na tayo dito kung i-click naman natin tong button na to, font spacing. So explore natin ano bang mangyayari kapag i-highlight mo. Usually ganun yung understanding eh. Kailangan mo siya i-highlight, then okay, so dinadagdagan niya lang yung space. So which is make sense naman, letter spacing kasi yung nakalagay na description. And then line height, tingnan natin line height. Okay, kapag dagdagan mo, walang kahaba. Okay, alam niya na yan. Okay, so spacing lang balik. Next is shadows. Tingnan naman natin shadows. So yung color white. Bakit white? Tingnan natin ha. I-drag natin to. Tapos choose. Anong nangyari? Ay, black nga. Tama. Black naman yun. Shadows. Okay. Nag-gets nyo ba? Meron siyang shadow na parang red eh. Kung napapansin nyo. So, balik natin. Yan. Color. Ano ba ito? Okay. Basta ganun yung nagagawa ng mga button na to. Tingnan natin to. Okay. So, nag-create siya ng parang duplication. So, ginagawa niya is parang dinaduplicate niya yung text. Para kumapal. Or if baba mo pa, talagang dodoble. Okay. 0 natin. Balik natin sa normal. And then blur.
Tingnan natin. Okay, nag-blur na. So, yun yung pwede natin gawin sa font spacing na tab to eh. Tab to eh. Tab yan ang tawag dyan. Dito naman tayo sa shadow. Font spacing ba yun kanina? Ay, hindi pala. Okay. Shadows pala yun na tab yung in-explore natin. Then, arrange. Okay. Tingnan natin. Paano ba to? Ang gagawin ko muna is okay, hindi pa natin pala na-explore yung kanina. Meron pa ditong transform. Yung transform, na-click na natin yung rotate, flip, tapos flip horizontal, flip vertical. Pero itong nakaligtaan ko ito. Ito yung tinatawag na duplicate. I-duplicate mo yung particular element. Pag i-click mo yan, dapat i-select mo yung element, tapos click mo yan. Okay, pinaya ako. Ulitin ko, click mo yan. Yun, kumana na, pindot ko ng tama. Diba, kinopya niya lang. So, may advantage yan kapag yung ita-type mo is konti lang yung i-edit mo dun na letters or words, pwede mo yun i-duplicate. Ang advantage kasi niyan is nagiging linya siya. Example, how video 101. Kapag nag-duplicate ako, ilalagay niya lang yan sa baba. So, in a way, arrange na siya. Hindi na ako mag-move ko pa, which is hassle. So, ang next naman, yung tabi niya is trash bin. So, ibig sabihin, delete lang yan. Kung i-select mo to, click mo yan, delete. Yan mo, wala. Okay, na-explore na natin yung object in center. So, nakaligtaan ko lang pala yung few features na to. Dito muna, so balik tayo sa shadows. Natapos na natin yung shadows. Now, ito, so palitan natin tong video 02. Ito naman, lagyan natin video 09. So, kapag i-click natin to, kapag ipindutin naman natin to, ano ba ang nangyayari? Hindi, kung ito pa na-try ito Aha. Okay, hindi ko pa ito na-explore ng part na to, pero later siguro sabihin ko ano talaga nangyayari dito. Skip muna natin to kasi hindi ko pa talaga ito na-experience na particular feature. Okay, pwede ko naman intindihin ngayon pero skip na lang natin kasi hindi na kasi ito siya basic yata eh. Hindi ito siya part ng mga usual na ginagamit na mga buttons or mga feature. Now, ito namang object visibility. So, later i-discuss natin to. For now, hindi muna kasi parang hahaba masyadong video. Marami kasi itong subtopics kapag papasukin natin itong object visibility. Tapos, animation settings. So, pwede ito. Pwede na, marami ditong option kung animation, paano siya lalabas kapag nireload yung page. So, kapag pinili ko itong particular element na yan, tapos nilagay ko flip up, save, tapos balikan natin yung page, actual page niya, kapag i-refresh natin, okay, hindi masyado obvious. Harapin natin yung fade up, slide up, yan, save. Save mo dito sa baba, then refresh ko yung reload lang. But hindi ko napansin animation. Animation. Siguro medyo complicated to na topic, so skip ko muna tong part na to, which is hindi ko rin naman masyado kasi ito ginagamit kasi it will add load time sa page mo, which is maybe not necessary na for most application. So for now, yan yung pinakita natin kung ano yung pwede mong gawin sa isang text element. Kung balikan natin, parang meron pa akong na-miss dito. Meron pa akong hindi na... yun, font setting. Okay. Ito pala yung hindi ko na... Teka lang delete ko muna to. And then, font setting.
So dito, hindi ko pala ito pala yung skip ko kanina. Roboto. Ito yung pag-change ng font type. Palitan natin Catamaran and then normal. So merong italic. Italic means ganito. Familiar naman tayo mostly dito sa mga ganito, di ba? And then so balik ko normal. Pero kailangan mo muna i-select bago ka mag italic normal. Normal. Italic. Yun. Font size. So, kung mag-font size mo, select mo. Make sure na select yung all. Then, click mo, font size. Kung gusto mo palakihin, 34, example. Yun. Siyempre, pwede mo yan i-stretch para, ito kasi yung boundary kung saan siya ilalagay, i-compress niya yung element. So, kapag may nakita, kapag nag-click ka sa text element, may makita kang parang maliit na square dito sa left and right na portion niya, sides niya. Ibig sabihin, pwede mo siya i-expand or i-compress sa direction na yan. Yan lang yan. Tapos, remember, center. So, dito, balik tayo. Meron pa, na-explore na natin yung font size, yung font height. Tingnan natin ha, font height. Bolder. Okay. 600. Okay. So, may mga changes na font height. Font height. 100. Hindi ko masyado mag-gets bakit font height yun. Font weight pala. Okay. Mali lang ako ng basa. 600. And then, dito naman capitalize. Text transform. Uppercase. Parang may weird. Ito yung uppercase. Okay. Lowercase and then capitalize. So lahat ng first letter, capitalize means lahat ng first letter ng isang word, ginagawa niyang capital, ginagawa niya siyang capital. Okay. So ginagawa niya uppercase pala yung lahat. So yun. Tapos dito naman, text decoration. Meron kang 3 options dito. Underline. Meron ring overline. At sa gitna, meron kung may nakikita ka na ng ibang page builder, may mga part ng page nila na nakalagay ganito. Ibig sabihin, siguro may part yan ng marketing may mga strategy dyan Pero anyway, yan yung nagagawa ng text decoration. Tapos, bold. Tanggalin muna natin yung line through. None. Then, ito nga pala, pwede nyo pala ito ilipat-lipat. So, kapag lumabas yung tool na to, kita nyo yan, kapag i-hold nyo kasi ito, i-hold nyo left click, click nyo left click, then hold, and move mo siya. Kapag ilagay mo siya, kung nailagay mo na sa tamang lugar, release mo yung left click mo. Yun. Ganun lang. Tapos, move muna natin to. Then bold. Walang nangyari kasi walang na-select. Bold. Yun. Yun, lumalaki, kumakapal. Italic, which is meron din kanina. Underline. And then, ito, link. Kapag nag-click ka nito, tapos, yung select mo yung word na yun, actually, text whole element to siya So, kapag yung buong element na select mo, kahit hindi yung buong element, example dito lang, ay lahat na lang. Kapag, ang ibig sabihin kasi dito is text, mag-i-embed ka ng URL sa particular text. So, kapag lalagay natin google.com tapos save, i-reload natin yung page. Yun, kapag i-click ko raw to, pupunta to sa google.com. Oops. Oy, teka, anong nangyari? Kasi https google.com. Yun, save. Click save. Uy, business one.
sabi ko, dalhin sa google.com. Okay, tama. Ibig sabihin, kapag wala pala yung HTTPS, na part na to, HTTPS, tapos colon ba yan? Colon, tapos slash, dalawang slash. Kapag wala yan is magkakaroon ng error. Make sense naman kasi basta may sense yan kung bakit kailangan mo lagyan dito na part. So, type mo yung buong link para walang problema. Balik back ka. Okay. So, yan na yung, ito naman, ano ba to? Okay, bullet pala to, bullet. Kasi kapag gusto magsumulat ng mga naka-bulleted na content, yan lang yun. Click mo yan. Kung gusto mo na number, ito naman i-click mo. Kung gusto mo yung dot, ito naman. And then, sa color, pwede natin palitan yung kulay niya. So, pipili ka dito. Ano ba yung kulay gusto mo? Drag mo lang yan. And then, dito. Now, importante, tandaan mo yung code ng color. Kasi kung gusto mo yung consistent yung ibang color, yung color ng element na to sa ibang color, kailangan mong tandaan or i-copy tong color na to. Example, duplicate ko muna to ha. Cancel ko muna yan. Duplicate, remember, duplicate. I-drag ko to. Now, palitan ko to ng kulay na itim. Yun, itim na. Hindi, yung iba kasi hindi ko nadamay. Control A. So, make sure na Control A. Yun. Ibig sabihin, yung color pala, code ng black is 0000. Or, ilang 0 ba yan? 6 na 0. Now, kung gusto natin exactly parehas yung kulay niya dito, kailangan i-click mo muna to. Tingnan mo yung lalabas na color niya, code ng color. So, i-copy mo yan. Control A, copy. Control C, Control A, yung select all. Control C naman para copy. And then, cancel. Click ka sa next text element. And then, click mo yung color. And then, i-paste mo lang yun. Paste mo. Select all mo muna. And then, Control V or paste na action. Kapag na-pick niya na ng tama, choose mo na. So, exactly same yung kulay nila. Kasi yung problema nito, pag hindi mo ginamitan ng ganong technique, minsan hindi kay yung gagalaw-galawin mo lang tong dot na yan, hindi mo may tama yan eh. Kaya dito ka dapat magbase sa color code niya. Coding niya. Choose. So, next is ito. Ito naman. Ito naman yung right justified. Justification ba tawag na? Tama ba yung term na justification? Ito yung right justified. Ito yung center justified siguro tawag dyan. Tapos ito naman yung hindi nyo, palitan natin to ha. Ay naka, bullet na eh. Gawa tayo ng isa pa. Yun. Ang mangyayari kasi dyan, kahit ano lang, yan. Ibig sabihin, kapag ito, Control A, yun, ipifit niya yung text sa buong boundary niya. Whereas kapag ganito, right justified, center justified, so kapag hello, so tingnan mo kung naka right justified, dito niya ilalagay. Tapos kapag center justified, dito sa center ng ibig sabihin center ng buong lawak ng element na ginawa mo. So ang lawak ng element mo pag ganyan, pag ganito naman, nasa center na kasi yan. So, kapag i-right ko yan, dito pupunta sa gilid, left justify, dito naman yung gilid. So, ganun lang. Hope you get the point. Ganun yung feature. Yung ganun nagagawa ng justification, ano ba ito? Buttons ito or functions na to. So, na-explore na natin ito at ito. Okay, na-explore na natin lahat. So, duration, huwag muna natin yan kasi animation yan, part yun ng animation settings. So, hopefully, na-explore nyo ano ba yung pwede nyo magawa sa tool na to. Kailangan nyo lang i-select yung particular text element and then explore mo anong nangyayari dito. Ano ba yung
ano ba yung mga available na mga functions na pwede mong pindutin dito para ma-execute yung changes na gusto mo or yung modification na gusto mo, customization na gusto mo. Anyway, hopefully may idea ka na kung paano pinapalaki or paano ina-arrange or paano magmumukhang totoong website page yung ginagawa mo o yung gagawin mo. See you sa next video. Sa next video is about image element naman. Thank you. Uy, mali yung kon ko. Control